Ang bawat yapak ni Ana ay umalingaw sa pamilyar na sahig. Ngunit ngayon, bawat tunog ay tila may mabigat na hula. Kagagaling lang niya sa paliparan at dali-dali siyang sumakay ng taxi pauwi. Gusto niyang sorpresahin ang lahat, lalo na ang kanyang ina at si Marco. Sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho sa ibang bansa, walang tigil si Ana sa pagpapadala ng pera. Inilarawan niya sa kanyang isip ang nagniningning na ngiti ng kanyang ina, ang mainit na yakap ng kanyang asawa at isang bahay na puno ng tawanan at kaligayahan. Ngunit nang bumukas, ang lumang bakod na bakal ng bahay na pinagpaguran niya ng pawis at luha upang itayo. Ibang-iba ang bumungad sa kanya. Bahagyang nakabukas ang bakod at sumisinag ang dilaw na ilaw. Sa loob, sa halip na ayos at linis, ay isang nakakagulat na kaguluhan. Ang mga upuang plastik ay nakakalat, ang mga basyo ng bote ng beer ay gumugulong sa bakuran. Ang malakas na tawanan at tugtog ng mga awiting Tagalog ay nanggagaling sa kusina. Sumimangot si Ana. Tila may malaking handaan. Bakit walang nagsabi sa kanya? Isang hindi komportableng pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso. Marahan niyang itinulak ang bakod, pumasok sa bakuran. Ang puso niya ay hindi dahil sa tuwa, kundi sa isang walang katiyakang pag-aalala. Patingin-tingin siya habang naglalakad sa makitid na daanan sa gilid ng bahay, patungo sa kusina kung saan nanggagaling ang pinakamalakas na ingay. Ang liwanag mula sa loob ay sumisinag sa bintana, nagpapakita ng mga anino ng mga taong sumasayaw at kumakanta. Ang masarap na amoy ng inihaw na pagkaing dagat ay kumalat sa buong lugar. Nagpakulo ng kanyang tiyan, ngunit nagpabigat sa kanyang kalooban. Nang papalapit si Ana sa pintuan ng kusina, pinigil niya ang kanyang hininga. Ang tanawin na bumungad sa kanya ay tila gumuho ang kanyang buong mundo. Sa matibay na mesa na pinili niya at pinagkagastusan ng marami, ngayon ay puno ng inihaw na alimango, nilagang sugpo, pritong pusit, at iba't ibang mamahaling inumin. Sa paligid ng mesa, si Nicole, ang kanyang hipag, ay malakas na tumatawa. Hawak ang baso ng pulang alak. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong handbag. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa tabi ni Nicole, may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Tumatango sa bawat sinasabi ni Nicole. Ang ibang miyembro ng pamilya ng asawa niya ay masayang nagtatamasa ng handaan. Ang malakas na tawanan ay lumunod sa lahat ng iniisip ni Ana. Nagsasaya sila sa pera niya. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Bumaba ang tingin ni Ana sa malamig na sahig ng kusina. Sa tabi ng basurahan, ang kanyang ina, si Elena, ay nakaupo, nakasiksik. Payat siya, ang kanyang buhok ay lalong namuti. Ang kanyang likod ay lalong baluktot. Sa sirang plato sa kanyang kamay ay isang dakok ng kanin na maasim na, kasama ang ilang piraso ng sunog na tuyong isda. Nanginginig siyang sumusubo ng bawat kutsarang kanin. Ang kanyang mga mata ay blangko. Nag-iisa ang kanyang ina. Ang ina na nanganak at nagpalaki sa kanya. Ang ina na pinadalhan niya ng pera buwan-buwan upang siya ay makapamuhay ng komportable. Ngayon ay tinatrato na parang pulubi sa sariling bahay ng kanyang anak. Nanginig ang lalamunan ni Ana. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Bawat tibok ay tila nagkawatak-watak na. Isang alon ng malamig na galit ang bumangon. Nilamon ang lahat ng iba pang emosyon. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Umatras siya. Aksidenteng napatumba ang maliit na paso sa sulok ng dingding. Isang mahinang klang ang umalingaw-ngaw. Agad na napatingin ang lahat sa kusina sa pintuan. Sumimangot si Nicole, may bahid ng inis sa mukha. Sino yan? Lumingon si Marco. Malaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Ngunit si Ana ay nakatingin lamang sa kanyang ina. Nagtama ang mga mata ni Elena at ng kanyang anak. Ang takot, kahihiyan, at kalungkutan ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Ang kanin na maasim sa kanyang kamay ay nahulog sa maruming sahig. Naramdaman ni Ana ang isang malakas na pagsabog
sa kanyang ulo. Ang kanyang buong pananaw sa mundo ay gumuho sa maliliit na piraso. Tinalikuran niya ang lahat, pilit na pinipigilan ang hikbi na umaakyat sa kanyang lalamunan. Kailanman ay hindi pa niya naramdaman ang ganoong pagtataksil at sakit. Isang malupit na desisyon ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isip, matigas na parang bakal. Parang may bumara sa lalamunan ni Ana. Ang bawat tibok ng puso niya ay isang sampal sa katotohanan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatigas ang sarili. Hindi na siya atras pa. Hinarap niya si Nicole at si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Anong nangyayari rito? Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tagong bagyo. Nagtaas ng kilay si Nicole, parang walang kasalanan. Ana, bakit ka narito? Hindi ka man lang nag-abalang magpaalam. Lumapit si Ana, ang kanyang tingin ay matalim na tumama kay Nicole, pagkatapos ay kay Marco. Hindi ako nagpaalam dahil gusto kong sorpresahin kayo. At ngayon, ako ang nasorpresa. Pista ng alimango at sugpo habang ang nanay ko, ang nanay na nagbigay sa akin ng buhay, ay kumakain ng panis na kaninin sa sahig, sa tabi ng basurahan. Napalunok si Marco. Ana mahal, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag? Singal ni Ana. Ano ang ipapaliwanag mo, Marco? Na normal lang sa bahay na ito ang tratuhin ng aking ina na parang alipin? Normal lang na ipagmalaki ni Nicole ang kanyang bagong gamit habang ang nanay ko ay walang makain ng maayos? Tumayo si Nicole, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkasuklam. Huwag kang magdrama, Ana. Ang nanay mo ay makulit. Ayaw niyang kumain kasama namin. Siya ang nagsabing doon na lang siya sa kusina. Isang halakhak ang kumawala kay Ana, puno ng pait. Talaga? Ang nanay ko? Ang nanay ko na ni hindi makabasag pinggan? Nicole, hanggang kailan mo balak magsinungaling? Kitang-kita ko ang takot sa mata ng nanay ko. Akala niyo ba? Hindi ko malalaman. Napayuko si Marco, halatang nahihirapan. Ana, please, huwag kang gumawa ng eksena. May mga bisita. Tumingin si Ana kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Mga bisita? Ito ba ang importante sa'yo, Marco? Ang imahe natin sa harap ng mga taong ito? Kaysa sa dignidad ng nanay ko? Sa dignidad ng ina ng asawa mo? Naramdaman niya ang isang mahinang paghila sa kanyang braso. Si Elena, ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Nanginginig ang mga kamay. Anak, tama na. Bulong ni Elena. Ang boses nito ay halos hindi marinig. Huwag na nating palakihin. Okay lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang ina. Napakasakit ng bawat haplos. Okay lang ka, ma. Tingnan mo ang sarili mo. Payat na payat ka, ma. At kinakain mo ang panis na kanin habang sila ay nagpapakasasa sa pinaghirapan ko. Napasinghap si Nicole. Pinaghirapan mo. Lahat ng pinadala mo ay nagamit para sa bahay na ito. At sa amin, wala kang karapatan magsalita ng ganyan. Wala akong karapatan. Napangisi si Ana, mapait. Kung gayon, ano ang karapatan ninyong gastusin ang pera ko sa luho habang ang nanay ko ay nagtitiis sa gutom? Anong karapatan ninyong tapakan ang dignidad niya? Pumiyok ang boses ni Elena. Ana, sige na anak, patawarin mo na sila. Ayaw ko ng gulo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang patak ng lason sa puso ni Ana. Ang pagiging mapagpakumbaba ng kanyang ina, ang takot nito ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya papayag na apihin ang kanyang ina. Tiningnan ni Ana ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang pagkagulat ng mga bisita, ang galit ni Nicole, ang pagkahiya ni Marco, at ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng kanyang ina. Dito nagtatapos ang lahat. Sige ma, malumanay na sabi ni Ana habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Hindi na kita hahayaan pang masaktan. Bumaling siya kay Marco at Nicole
Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Simula ngayon, wala na kayong matatanggap na kahit anong suportang pinansyal mula sa akin. Isasauli ko ang lahat ng pinaghirapan ko at ilalayo ko ang nanay ko sa inyong lahat. Namutla si Nicole, halos hindi makahinga. Si Marco naman ay nanlaki ang mga mata. Tila ngayon lang natauhan sa bigat ng mga salita ni Ana. At Marco, patuloy ni Ana, ang kanyang boses ay tumigas. Mag-usap tayo tungkol sa diborsyo. Tila nagimbal ang buong kusina. Si Ana ay tumalikod, hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at isang walang katapusang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, nangangako ng isang laban na walang uurungan. Ang mga salita ni Ana ay umalingaw-ngaw sa buong kusina, nag-iwan ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa ingay ng handaan kanina. Hawak niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. "Halika na, Ma," bulong niya. Nagulantang si Nicole mula sa pagkabigla. "Ana, anong pinagsasabi mo? Diborsyo? Pinaglaruan mo ba kami? Hindi mo pwedeng gawin yan." Ang boses niya ay naging matinis. Hindi nilingon ni Ana si Nicole. Hindi niya na kailangan pang marinig ang anumang kasinungalingan o pagtatanggol. Ang mga mata niya ay nakatuon sa paglalakad palabas ng kusina, palayo sa mga nagugulat na bisita. Si Marco, na nakaupo pa rin, ay tila nalumpo. "Ana, sandali lang. Hindi tayo pwedeng maghiwalay ng ganoon lang." Nagpatuloy si Ana sa paglakad. Ngayon, ang kanyang mga yapak ay matatag, puno ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Ana na takot sa gulo, ang Ana na laging nagpapatawad. Nang makarating sila sa sala, pinilit ni Ana ang kanyang ina na umupo sa isang silya. "Dito ka lang, Ma. Kukunin ko lang ang mga gamit natin." Naglakad siya patungo sa kanilang silid. Ang silid na dating pinagmumulan ng kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Ngayon, para itong kulungan na puno ng mga alaala ng pagtataksil. Nang makapasok siya, sinara niya ang pinto. Hinila niya ang maleta na inuwi niya at nagsimulang ilagay ang kanyang mga damit. Hindi niya kailangan ng marami. Habang nag-iimpake, narinig niya ang boses ni Nicole mula sa labas ng pinto, nakikipagtalo kay Marco. "Ano ka ba, Marco? Hahayaan mo ba siyang umalis? Paano ang pera? Paano ang mga utang natin? Sino na ang magpapadala ng pera?" Halos pasigaw na, sabi ni Nicole. "Pero ate, nakita mo naman." "Hindi ko rin alam ang sasabihin ko." Depensa ni Marco. "Hindi alam? Ngayon ka pa hindi magaling? Kailangan mong pigilan siya. Gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pinagkukunan ng pera." Ang bawat salita ni Nicole ay nagpapatibay sa desisyon ni Ana. Hindi na tungkol sa pagmamahal. Tungkol na ito sa pera at kontrol. Nang matapos niyang iimpake ang kanyang mga gamit, binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang mga dokumento ng kanyang ina. Kinuha niya ang birth certificate, mga papeles sa pagkakakilanlan, at ang passbook ng bangko ng kanyang ina. Ang passbook na laging walang laman dahil ang lahat ng perang pinapadala niya ay tila lumilipad na lang sa ibang account. Paglabas niya ng silid, may hawak na maliit na bag para sa kanyang ina. Nakita niya si Elena na nakaupo pa rin, mahina ang loob. "Ma, halika na," malumanay niyang sabi. Lumapit si Marco, mukha siyang nagmamakaawa. "Ana, wag mong gawin ito. Nagkakamali ka. Pag-usapan natin." Tumingin si Ana kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang makitang emosyon. "Tapos na ang pag-uusap, Marco. Ang mga aksyon ninyo ang nagsalita. At ang desisyon ko ay matibay." "Pero mahal, paano naman tayo? Paano ang pamilya natin?" "Pamilya?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ana. "Saan ang pamilya na inalagaan ng nanay ko? Saan ang pamilya na nagbigay sa kanya ng respeto? Ang pamilya na iniisip mo ay isang ilusyon lang, Marco. Isang ilusyon na ako ang nagbayad."
Biglang sumulpot si Nicole. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Kung aalis kayo, wag na kayong babalik. At tandaan mo, Ana, masisira ang pangalan mo. Hindi ka na makakahanap ng trabaho. Walang maniniwala sa'yo. Hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang ina at iginiya ito patungo sa pintuan. Huminto siya sandali at tumingin kay Nicole. Mas gugustuhin kong mawala ang lahat ng mayroon ako kaysa hayaang mawalan ng dangal ang aking ina. At mas gugustuhin kong mag-isa kaysa manatili sa isang lugar na puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Dahan-dahan niyang binuksan ang pangunahing pintuan. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas ay tila isang bagong simula. Bumaba sila sa hagdanan, bit-bit ang kaunting gamit. Sa labas, nakaparada ang isang taxi na tinawagan ni Ana kanina. Nang makasakay sila sa taxi at habang papalayo ang sasakyan sa bahay na minsan ay tinawag niyang tahanan, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito sakit o galit. Ito ay isang uri ng kalayaan. Ngunit bago pa man mawala ang bahay sa paningin niya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng pagtataksil, huwag kang titigil sa paghahanap. May mas malalim pa sa nakikita mo. At si Marco, hindi lang siya bulag. Kasabwat siya. Kumunot ang noo ni Ana. Sino ito? At anong ibig sabihin ng mensaheng ito? Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lang ba pala basta-basta ang lahat? May mas malalim pa ba? Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang hawak ang cellphone. Ang mensahe ay tila isang malamig na hampas sa kanyang diwa. Hindi lang bulag si Marco. Kasabwat siya. Ang ideya ay parang laso na kumalat sa kanyang sistema. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Elena na nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Pinilit ni Ana na ngumiti. Opo, ma. Medyo napagod lang po ako. Agad niyang ibinulsa ang cellphone. Hindi niya gustong mag-alala pa ang kanyang ina. Nang makarating sila sa maliit na apartment na inupahan ni Ana online bago pa man siya umuwi, kapwa sila nakahinga ng maluwag. Maliit ito, ngunit malinis at tahimik. May simpleng kama para sa kanyang ina at isang futon para sa kanya sa sala. Naku anak, ang ganda naman dito, sabi ni Elena na tumingin sa paligid. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Ana. Dito tayo magsisimula ng bago, ma. Tahimik at malayo sa gulo. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang lumipas ang pait. Nagsimulang ayusin ni Ana ang mga papeles ng diborsyo at nakipag-ugnayan sa isang abogado. Sa gabi, pagkatapos matulog ni Elena, binubuksan niya ang kanyang laptop. Ang mensahe mula sa unknown number ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod ng pagtataksil, huwag kang titigil sa paghahanap. May mas malalim pa sa nakikita mo. At si Marco, hindi lang siya bulag. Kasabwat siya. Sinimulan niyang suriin ang mga lumang transaksyon sa bangko. Ang mga statement mula sa kanyang foreign bank account ay malinaw. Nagpapadala siya ng malaking halaga kada buwan para sa allowance ng kanyang ina, sa bayad sa bahay, at sa pang-araw-araw na gastos ng pamilya. Ngunit nang ikumpara niya ito sa bank account ng kanyang ina, tila mayroong malaking discrepancy. May mga linggong wala ni Cinco ang pumapasok sa account ni Elena. At may mga buwan na mas maliit ang halagang natatanggap ng kanyang ina kaysa sa ipinapadala niya. Sa simula, naisip niya na baka nagagamit lang sa mga pangangailangan ng bahay. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa kusina, nagbago ang pananaw niya. Nagsimula siyang mag-trace ng mga transaksyon. At doon niya nakita ang isang pattern. Ang mga nawawalang pera ay regular na inililipat sa isang account na nakapangalan kay Nicole. Hindi lang isang beses, ilang beses. Mula sa account niya, papunta kay Marco, tapos papunta kay Nicole. Nanlaki ang mga mata ni Ana.
Hindi lang basta-basta isang sistema, plano. Napakasakit ng dibdib niya. Hindi lang pala si Nicole ang may sala. Si Marco. Talaga nga bang kasabwat siya? Ang lalaking minahal niya? Ang lalaking pinagkatiwalaan niya? Hindi. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga numero ay nagsasabi ng ibang kwento. Samantala, dahan-dahang gumaganda ang kalagayan ni Elena. Sa maliit na apartment, malaya siyang kumilos. Malayo sa mapangaping tingin ni Nicole. Hindi na siya natatakot. Isang hapon, habang nagluluto si Ana ng simpleng ulam para sa kanilang hapunan, narinig niya ang mahinang himig mula sa sala. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na kumakanta habang nagtatahi ng isang lumang panyo. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Elena. Isang nangiti na matagal nang hindi nakita ni Ana. "Maayos na ba pakiramdam mo?" Tanong ni Ana, ang kanyang tinig ay malambing. "Oo, anak. Ngayon, mas ayos na ako. Salamat sa'yo," sagot ni Elena. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang isang tunay na kislap ng kaligayahan sa mga mata ng kanyang ina. "Napakatagal na rin simula nang makapagluto ako para sa'yo." Yumakap si Ana sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ito ang simula na gusto niya. Ito ang para sa kanyang ina. Kinabukasan, habang naglalakad si Ana sa isang coffee shop para mag-print ng ilang dokumento, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Ana? Ikaw ba yan?" Lumingon si Ana. Nakatayo sa kanyang harapan si David, ang kanyang dating kasamahan sa trabaho at ang kanyang dating kasintahan, ang lalaking minsang nagpahiram sa kanya ng kaunting pag-asa bago ito durugin ng matinding pagkabigo. Nakatayo si David, may ngiti sa labi, ang parehong matatalim na mata, ang parehong pamilyar na tindig. Ang multo ng nakaraan ay biglang sumulpot sa kanyang harapan. "David," mahinang sambit ni Ana. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok, puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Ang huling taong inakala niyang makikita niya ay narito. Nag-aalok ng ngiti na minsan nang nagbigay sa kanya ng sakit. Nagulat si Ana sa pagkakita kay David. Ang ngiti sa labi niya ay tila nagpabalik sa kanya sa isang panahong akala niya ay matagal nang nakabaon. Ang panahon kung saan ang pagmamahal ay sumakit at ang tiwala ay naglaho. "David," muling sambit ni Ana. Pilit na inayos ang kanyang ekspresyon. Lumapit si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. "Ana, hindi ako makapaniwala na ikaw yan. Ang tagal na. Kamusta ka?" "Ayos lang ako," maikling sagot ni Ana habang ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Naalala niya pa ang araw na natuklasan niya ang pagtataksil ni David sa kanyang dating relasyon. Isang pagtataksil na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pagdududa sa pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit siya naging maingat at mas pinili ang tila ligtas na pag-ibig ni Marco. "Nagulat ako na makita ka rito. Akala ko nasa ibang bansa ka pa," sabi ni David, na tinitigan siya ng matagal. "Umuwi ako para sa pamilya ko," sagot ni Ana, na pilit inilayo ang tingin. Napansin ni David ang pagbabago sa tono ng boses ni Ana. "May problema ba? Bakit parang may lungkot sa mga mata mo?" Ayaw sabihin ni Ana ang nangyari. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan, lalo na kay David. "May mga pinagdadaanan lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si David. "Dito na ako nagtatrabaho ngayon. Nagtatayo kami ng bagong sangay ng company namin. Mukhang pinagtagpo tayo ng tadhana ulit." Napangiti si Ana ng mapait. Tadhana? O isang paalala lang ng nakaraang sakit? "Ana, seryoso. Kung may problema ka, baka makatulong ako. Alam mo, nagbago na ako,"
sabi ni David, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Umiling si Ana. Salamat David, pero kaya ko ang sarili ko. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpaalam si David at iniwan si Ana na puno ng halo-halong emosyon. Ang multo ng nakaraan ay biglang nagparamdam. Maari ba siyang magtiwala ulit? Nang gabing iyon, habang iniisip ni Ana ang lahat, may kumatok sa kanilang pinto. Binuksan niya. Ito ay isang courier. May inabot itong sobrang naglalaman ng mga dokumento mula sa abogado ni Marco. Binasa ni Ana ang nilalaman ng mga papeles. Ito ay isang petition para sa annulment. Ngunit may kasamang countersuit mula kay Marco na humihingi ng suportang pinansyal mula kay Ana. At ang karapatan sa bahay dahil siya ang nagpatayo nito. Mayroon ding mga akusasyon na pinabayaan niya ang pamilya at umalis ng walang paalam. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hindi lang basta ayaw makipaghiwalay ni Marco, kundi inaakusahan pa siya at humihingi ng pera. Sa likod nito, alam niyang si Nicole ang utak. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Paano sila maglakas loob? Narinig ni Elena ang pagdaing ni Ana at lumapit. Anak, anong problema? Ibinigay ni Ana ang mga papeles sa kanyang ina. Binasa ito ni Elena at dahan-dahan, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito totoo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sila pa ang may ganang magdemanda? Hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang ina. Mahuwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na saktan nila tayo ulit. Lalaban ako. Sa sandaling iyon, ang takot na nararamdaman niya kanina sa harap ni David ay naglaho. Pinalitan ito ng matinding determinasyon. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Kinabukasan, tumawag si David sa cellphone ni Ana. Ana, nakita ko ang balita. May lumabas na article tungkol sa annulment case ninyo ni Marco. Sinisiraan ka. Gusto kitang tulungan. May kilala akong magaling na abogado. Nag-aalangan si Ana. Ngunit ang mga akusasyon ni Marco at Nicole ay sumasakit na sa kanyang pangalan. Kung dati nag-iisa siyang lumalaban, ngayon ay tila may iniaalok na tulong. Pinikit ni Ana ang kanyang mga mata. Masyado siyang napagod na mag-isa. Sige David, sagot niya. Sige, tatanggapin ko ang tulong mo. Ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin, ngunit ang pangangailangan ay mas matindi. Ito ay isang sugal, ngunit kailangan niyang gawin para sa kanyang ina at sa kanyang dignidad. Ang desisyon ni Ana na tanggapin ang tulong ni David ay isang malaking hakbang. Sa loob ng ilang araw, ipinakilala siya ni David sa isang batikang abogado, si Attorney Fernandez, na kilala sa kanyang husay sa family cases. Nagbigay si Ana ng lahat ng dokumento at impormasyon, kasama na ang mga bank statements na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaction. Attorney Fernandez, hindi ko lang maintindihan kung bakit may malaking bahagi ng perang pinapadala ko para sa nanay ko ang hindi nakakarating sa kanya, paliwanag ni Ana. At bakit may mga transaksyong papunta kay Nicole? Huwag kang mag-alala, Ma'am Ana. Aalisan natin ng maskara ang lahat, sagot ni Attorney Fernandez habang sinusuri ang mga papeles. Humingi ako ng subpoena para sa lahat ng bank accounts ni Mr. Marco at Miss Nicole. Kung may itinatago sila, malalaman natin. Habang naghihintay ng resulta mula sa abogado, sinimulan ni Ana ang research para sa kanilang project ni David. Dito niya sinisikap ibaling ang kanyang isip mula sa personal na problema. Si David ay naging profesional. Tanging tungkol lamang sa trabaho ang kanilang pinag-uusapan na nakatulong sa kanya upang dahan-dahan siyang magtiwala. Isang hapon, habang nililinis ni Ana ang kanyang lumang hard drive para sa mga files na kailangan sa trabaho, may nakita siyang isang folder na may pangalang Bar Marco's Business. Naalala niya na dati ay nag-o-organize siya ng mga files para kay Marco noong sinubukan nitong magsimula ng sariling negosyo. Binuksan niya ang folder.
Puno ito ng mga proposals, financial reports, at mga email correspondence. Habang nagbabrowse siya, may nakita siyang isang email thread sa pagitan ni Marco at isang investor na tila isang kakilala ni Nicole. Ang laman ng email ay tungkol sa isang investment opportunity na kailangan ng paunang kapital upang masimulan. Ang perang ito, ayon sa email, ay galing sa suporta ni Ana para sa kanyang ina. Nangginig ang mga kamay ni Ana. Hindi ito basta-basta. Isang email mula kay Marco ang bumungad sa kanya na nakasulat, "Ate Nicole, sige na po. Ipadala na natin ito. Hindi naman malalaman ni Ana. Sasabihin ko na lang sa kanya na ginamit sa emergency ng bahay." Kasunod nito ang isang screenshot ng bank transfer mula sa account ni Marco papunta sa account ni Nicole. Ang halaga ay hindi maliit. Ito ay exactly ang perang dapat ay para sa gamot at maintenance ni Elena sa loob ng 3 buwan. Napasigaw si Ana. Hindi lang pala si Nicole ang may sala sa pagtatago ng pera. Si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking pinaghirapan niyang suportahan, ang lalaking pinili niyang mahalin kahit na ang puso niya ay may pilat pa mula sa nakaraang sakit. Hindi lang siya bulag sa pang-aapi kay Elena. Siya ang mastermind sa likod ng paglipat ng pera. Hindi lang siya walang kwenta. Siya ay traidor. Nahulog ang laptop mula sa kanyang kandungan. Ang mga luha ay umagos mula sa kanyang mga mata, kasama ang sigaw ng matinding sakit at pagtataksil. Ito ang dobleng pagtataksil. Ang sakit na naramdaman niya mula kay David ay tila maliit na lang kumpara sa sakit na ito. Ang pagbagsak ng maskara ni Marco ay mas masakit kaysa sa lahat. Narinig ni Elena ang sigaw at dalidaling lumapit kay Ana. "Anak, anong nangyayari?" Hindi makapagsalita si Ana. Itinuro lang niya ang screen ng laptop kung saan nakabukas ang email at ang screenshot ng bank transfer. Binasa ni Elena ang mga email. Nang matapos, ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Anak ko, pasensya na. Pasensya na sa lahat." Maya-maya pa, tumunog ang cellphone ni Ana. Si Attorney Fernandez. "Ma'am Ana, may magandang balita at masamang balita ako. Ang masamang balita, natuklasan namin na may malaking halaga ng pera mula sa account ni Mr. Marco ang nailipat sa account ni Miss Nicole. Ang magandang balita, meron tayong matibay na ebidensya na mayroong conspiracy sa pagitan nila upang makuha ang iyong pera na intended para sa iyong ina. May fraud na naganap." Napakapit si Ana sa braso ni Elena. "Attorney Fernandez, may mas matindi pa rito. Nakita ko ang proof na alam ni Marco ang lahat at siya mismo ang naglipat ng pera." May katahimikan sa kabilang linya. "Kung gayon, Ma'am Ana, ito ay isang malaking paglabag. Hindi lang ito annulment. Ito ay criminal case na." Ibinaba ni Ana ang tawag. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay matatag. Ang sakit ay nagbigay daan sa matinding galit at determinasyon. "Hindi ko hahayaan na makatakas sila, Ma. Hindi. Lalaban tayo hanggang dulo. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa'yo at sa akin." Ang pagkatuklas sa dobleng pagtataksil ni Marco ay nagbigay kay Ana ng isang bagong lakas. Ang sakit ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Wala nang pagdududa, wala nang takot. Ito ay isang laban para sa katarungan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang ina. Kinausap ni Ana si Attorney Fernandez at ibinigay ang lahat ng email at screenshot na nakuha niya. "Ma'am Ana, napakalaking tulong nito," sabi ni Attorney Fernandez habang sinusuri ang mga ebidensya. "Ito ay magpapatunay na may conspiracy at fraud. Hindi lang ito annulment, ito ay criminal case na laban kay Mr. Marco at Miss Nicole." Agad na inihanda ni Attorney Fernandez ang mga document para sa kaso. Maliban sa annulment, naghain din sila ng kasong estafa at physical abuse
laban kay Nicole, at complicity laban kay Marco. Nang ipatawag sila sa korte, si Nicole ay nagpakita na mayabang at may ngiti sa kanyang labi, tila sigurado sa kanyang panalo. Si Marco naman ay mukhang nag-aalala, ngunit pilit na pinatitigas ang kanyang muka. Sa unang hearing, sinubukan ng abogado ni Marco at Nicole na sirain ang kredibilidad ni Ana. Your Honor, ang aking kliyente, si Mr. Marco, ay biktima rin ng mga kasinungalingan. Si Miss Ana ay isang mapanlinlang na asawa na umalis sa kanyang responsibilidad at ngayon ay sinisiraan ng aming kliyente para makakuha ng pera, sabi ng abogado ni Marco. Sumagot si Attorney Fernandez. Your Honor, ipapakita namin ang malalim na ugat ng pagtataksil at pang-aabuso na dinanas ng aking kliyente at ng kanyang ina sa kamay ng magkapatid na ito. Ang bawat hearing ay isang matinding labanan. Si Nicole ay walang tigil sa paggawa ng mga kwento. Sinisiraan si Elena na kunwari ay matanda at may problema sa pag-iisip. Ang nanay po ni Ana ay may pagkamakakalimutin na. Madalas siyang magreklamo kahit walang dahilan. Pahayag ni Nicole sa stand. Inaalagaan po namin siya ng maayos pero sadyang may sarili po siyang mundo. Naramdaman ni Ana ang pagtaas ng presyo ng dugo. Paano nagawa ni Nicole na magsinungaling ng ganoon kalaya? Ngunit si Attorney Fernandez ay handa. Your Honor, sabi ni Attorney Fernandez, ipapakita namin ang mga bank transfers mula sa account ni Miss Ana papunta kay Mr. Marco at mula kay Mr. Marco papunta kay Miss Nicole. Ang mga perang ito ay intended para sa gamot at pagkain ng ina ni Miss Ana. Ipinakita ni Attorney Fernandez ang mga ebidensya, ang mga screenshot ng email na nagpapatunay na alam ni Marco ang lahat, ang mga bank statements na nagpapakita ng regular na paglipat ng pera. Namutla si Marco na huli siya, ngunit may isa pang surprise witness si Attorney Fernandez. Tinatawag ko po sa stand si Aling Nena. Sabi ni Attorney Fernandez, nagulat ang lahat, lalo na sina Nicole at Marco. Si Aling Nena ay ang dating katulong ni Nicole na minsan ding nagreklamo tungkol sa pang-aabuso sa kanya at sa pagtrato kay Elena. Nanginginig si Aling Nena, ngunit matatag siyang nagsalita. Nakita ko po ang lahat, Your Honor. Pinapakain po nila si Aling Elena ng panis na pagkain, ginagawang utusan, at si Ma'am Nicole po, madalas po niyang sinisigawan si Aling Elena. Narinig ko rin po minsan si Sir Marco na sinasabi kay Ma'am Nicole na itago ang perang pinapadala ni Ma'am Ana. Ang pahayag ni Aling Nena ay parang bomba na sumabog sa korte. Nagulantang ang lahat. Ang mga mamamahayag na naroroon ay abala sa pagsusulat. Si Nicole ay nagalit. Sinungaling, bayaran yan. Order! Order! Sigaw ng hukom. Ang mga balita tungkol sa kaso ay kumalat ng mabilis. Ang imahe ni Marco at Nicole, na minsan ay mayabang, ay dahan-dahang gumuho. Ang social media ay puno ng mga komento na kumukondena sa kanilang ginawa. Isang araw, habang papalabas si Ana at Elena sa korte, sinalubong sila ng mga mamamahayag. Ma'am Ana, totoo po ba ang mga akusasyon ninyo sa asawa at hipag ninyo? Ma'am Elena, ano po ang masasabi ninyo sa pagtrato sa inyo ng inyong manugang? Ngunit bago pa man makasagot si Ana, nagsalita si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may matinding emosyon. Sana matuto sila. Sana matuto silang magpahalaga sa magulang at sa tiwala. Ang mga salitang yon ay direktang tumagos sa puso ng mga tagapakinig. Sa pagtatapos ng hearing na yon, isang pansamantalang desisyon ang inilabas ng hukom. Batay sa mga ebidensyang ipinakita at sa mga testimonya ng mga saksi, ang korte ay naglalabas ng freezing order sa ilang assets ni na Mr. Marco at Miss Nicole habang patuloy ang investigasyon sa mga paratang ng fraud at abuse.
Ang kaso ay ipagpapatuloy sa susunod na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole at halos hindi makahinga si Marco. Ang kanilang kayamanan na pinaghirapan ni Ana ay pansamantalang kinuha mula sa kanila. Habang papalabas sina Ana at Elena, nakita niya si Nicole na galit na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Alam ni Ana na hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang. Hindi nagtagal, naramdaman ni na Ana at Elena ang paghihiganti ni Nicole. Ang utos ng korte na i-freeze ang mga ari-arian ni na Nicole at Marco ay nagpasiklab sa galit ni Nicole na ngayon ay handang gawin ang lahat para pabagsakin si Ana. Isang umaga, habang nagbubukas ng social media si Ana, tumambad sa kanya ang isang lumang litrato niya kasama si David mula pa noong una nilang magkasama sa trabaho sa ibang bansa. Sa litrato, sila ay nakangiti na tila may malalim na koneksyon. Ngunit ang caption ay nakakasuka. Ang tunay na kulay ni Ana, may asawa na, may kalaguyo pa, kaya pala umalis sa bansa para maghanap ng iba. Ito ba ang dahilan niya sa paghihiwalay o ang pag-aalaga daw sa ina? Fraudulent wife haha scammer. Nagulantang si Ana. Ito ay gawa ni Nicole. Agad na kumalat ang mga post kasama ang mga maling impormasyon tungkol sa kanyang kaso. Ang mga comments ay puno ng paghuhusga. Hindi lang iyon. May mga blog at news site na nagsimulang mag-ulat tungkol sa kontrobersyal na diborsyo ni Ana na nagpapakita sa kanya bilang isang mapanlinlang na asawa na gumamit ng fraud para makakuha ng pera mula sa kanyang asawa. Ang kanyang kredibilidad ay unti-unting winawasak. Anak, ano yan? Tanong ni Elena na nakasilip sa kanyang cellphone. Pinilit ni Ana ng ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Wala po ma, mga kasinungalingan lang po iyan. Ngunit ang kasinungalingan ay nagkaroon ng malaking epekto. Kinabukasan isang email ang dumating sa kanya mula sa isa sa mga partners niya sa kanilang project ni David. Ana, lubos kaming nalulungkot sa mga balitang kumakalat tungkol sa inyo. Sa kabila ng aming pagtitiwala, hindi namin maaaring ipagpatuloy ang aming nanlaki ang mga mata ni Ana. Ang kanyang proyekto, ang kanyang bagong simula, ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang iba pang partners ay nagsimula ng umatras. Ang mga investors na dapat ay maglalagay ng pera ay biglang naglaho. Tumawag si David. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ana, nagkakaproblema tayo. Ang mga balita ay mabilis kumalat. Ang iba nating partners ay umaatras na. Alam ko, David, sagot ni Ana. Ang kanyang tinig ay mahina. Nakita ko ang mga post. Si Nicole ang may gawa nito. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Ana. Kung hindi, mawawala ang lahat, sabi ni David. Ngunit ano ang magagawa niya? Ang mga kasinungalingan ay mas mabilis pa sa katotohanan. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakaupo si Ana sa sala, si Elena ay nasa loob ng kanyang silid. Narinig ni Ana ang pag-ubo ng kanyang ina. Dahan-dahan, lumakas ang ubo ni Elena. Nataranta si Ana. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Elena na nakahiga, namumutla, at hirap huminga. Ma, anong nangyayari? Masakit. Masakit ang dibdib ko, anak. Nahihirapang sagot ni Elena. Agad na tinawagan ni Ana ang emergency hotline. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo ay tila bumalik ng sabay-sabay. Nang dinala si Elena sa ospital, si Ana ay nakaupo sa waiting area, nanginginig. Ang kanyang ina ay nasa panganib. Ang kanyang karera ay nawawasak. Ang kanyang pangalan ay sinisira. Lahat ng pinaghirapan niya ay tila naglaho. Napakasakit ng dibdib niya, parang may kung anong kumurot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Masyado siyang napagod, masyado siyang mahina. Sa loob ng ospital,
Habang nakikita ang kanyang ina na nakasalalay sa mga machine, naramdaman ni Ana ang lamig ng pag-iisa. Wala na siyang pinanghahawakan, para siyang nawalan ng lahat. Ang kanyang ina ay naghihirap, ang kanyang pangarap ay nawawala, at ang kanyang pangalan ay nadudungisan. Sumuko na ba siya? Isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Si David. Ana, malumanay na sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ka nag-iisa. Alam kong mahirap, pero huwag kang susuko. May paraan pa. May nahanap akong isang bagay. Inabutan ni David si Ana ng isang USB drive. Ito ang proof na si Nicole ang nasa likod ng lahat ng ito. Meron tayong chance na baliktarin ang sitwasyon. Tumingin si Ana sa USB drive. Pagkatapos ay kay David. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, naging maingat si Ana. Nakikipag-ugnayan siya kay Attorney Fernandez at David, habang patuloy na binabantayan ang camera feed mula sa labas ng kanilang apartment. Alam niyang hindi pa tapos si Nicole. Alam niyang gagawa ito ng paraan para makaganti. At hindi nga nagkamali si Ana. Isang hapon, habang si Elena ay nagpapahinga sa kanyang silid at si Ana ay abala sa laptop, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa security camera. May isang babae ang papalapit sa kanilang pinto. Nakasuot ito ng itim na hoodie at may takip ang mukha. Ngunit ang kilos nito, ang tangkad, ay pamilyar. Si Nicole. Nanginginig ang mga kamay ni Ana. Ito na. Nakita niya sa monitor na inilabas ni Nicole ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang takip at dahan-dahang binuhos ang laman nito sa doorknob. Hindi ito tubig. May amoy ito, matalim, at tila kumakain sa pintura ng pinto. Pagkatapos, kumatok si Nicole. Ngunit mahina lang at mabilis siyang umalis. Mabilis na tumayo si Ana. Ang ginawa ni Nicole ay hindi lang basta pagbabanta. Ito ay direktang pagtatangka na saktan ang kanyang ina. Ang amoy ay siguradong lason. "Ma!" Sigaw ni Ana at tumakbo sa silid ng kanyang ina. Nagulat si Elena. "Bakit, anak?" "Huwag kang lumabas ng silid, ma. Hindi ko pa alam kung ano ang ginawa niya," sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinawagan niya agad si David at si Attorney Fernandez. "Attorney Fernandez, si Nicole po nasa labas ng apartment. May binuhos siya sa doorknob namin. May amoy po. Tingin ko lason." Halos pasigaw na, sabi ni Ana. "Stay calm, Ma'am Ana. Huwag ninyong hawakan ng doorknob. Tatawag ako ng pulis at forensics. Ipadala mo sa akin ang video." Sagot ni Attorney Fernandez. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkaalarma. Agad na ipinadala ni Ana ang video kay Attorney Fernandez. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang pulis at ang forensics team. Kinordon nila ang lugar at sinuri ang doorknob. "Positive, ma'am," sabi ng isa sa mga forensics investigator. "May traces ito ng poisonous chemical na maaaring magdulot ng matinding skin irritation o respiratory problems kung mahawakan o malanghap. Tiyak na may balak sakta ng inyong ina." Nanginginig si Ana. Kung hindi siya naging maingat, kung hindi dahil sa camera, maaring nalason ang kanyang ina. Nang makita ng pulis ang video footage mula sa camera ni Ana, agad silang kumilos. Agad na inisyuhan ng arrest warrant si Nicole. Nang sumunod na araw, sa gitna ng isa pang hearing sa korte na tungkol pa rin sa fraud at annulment, biglang pumasok ang mga pulis. "Miss Nicole Garcia, kayo po ay arestado dahil sa tangkang pananakit at paglason," sabi ng pulis habang isinusuot ang posas kay Nicole. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. "Ano? Hindi. Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang yan ni Ana." Ngunit ang mga pulis ay may hawak na video evidence mula sa kamera ni Ana. Ipinakita ito sa hukom at sa publiko. Ang video ay nagpakita kay Nicole na nakasuot ng hoodie, nagbuhos ng lason sa doorknob,
Ang kanyang mukha, kahit bahagyang nakatago, ay malinaw na nakikita. Napasigaw si Nicole. Sinungaling! Gawa-gawa lang yan. Pinlano nila yan. Ngunit huli na ang lahat. Si Marco, na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado, ay namutla. Tila ngayon lang natauhan sa matinding kapahamakan na ginawa ng kanyang kapatid. Ang kanyang imahe ay lubos na nasira. Your Honor, sabi ni Attorney Fernandez, ang ebidensyang ito ay nagpapatunay hindi lamang sa fraud at libel, kundi pati na rin sa matinding kapahamakan na gustong gawin ni Miss Nicole sa ina ng aking kliyente. Humihiling kami ng hustisya para sa attempted murder at aggravated physical injury. Ang hukom ay napailing. Miss Garcia, batay sa ebidensya at sa inyong mga naunang aksyon, malinaw na meron kayong motibo. Walang bail na ibibigay. Mananatili kayo sa kustodya hanggang sa susunod na hearing. Habang iginagapang si Nicole palabas ng korte, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Tumingin siya kay Ana. Isang matalim na tingin na puno ng pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Ana. Tumingin si Ana kay Marco na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay humihinga. Ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng pagtatago ay naglaho. Ngayon, siya ay isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang sariling kahinaan at pakikipagsabwatan sa kasamaan. Hinawakan ni Ana ang kamay ng kanyang ina. Sa wakas, ang hustisya ay nagsimulang magpakita. Ngunit alam niyang ang sugat na iniwan ng pagtataksil ay malalim at ang paggaling ay mahaba at masakit na proseso. Ngunit kasama ang kanyang ina at si David sa kanyang tabi, handa na siyang harapin ang lahat. Matapos ang insidente sa korte, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Nicole at Marco. Si Nicole ay napatunayang nagkasala sa kasong attempted poisoning at fraud at nakulong. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang ibayad sa mga danyos na ginawa niya. Si Marco naman, bagaman nakalaya, ay nawalan ng lahat. Ang kanyang reputasyon ay nasira at ang kanyang pamilya ay tinalikuran siya dahil sa kanyang kahinaan at pakikipagsabwatan sa kapatid. Siya ay nag-iisa at puno ng pagsisisi. Minsan, nakikita siya ni Ana mula sa malayo, payat at mukhang walang direksyon na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Para kina Ana at Elena, nagsimula ang isang bagong kabanata. Dahan-dahang gumaling si Elena mula sa kanyang karamdaman at kasabay nito, unti-unti ring bumalik ang kanyang sigla at tiwala sa sarili. Hindi na siya ang dating babaeng takot at mahina. Nagsimula siyang magsalita ng mas malaya, nagpapahayag ng kanyang mga saloobin at damdamin. Isang araw, habang nag-aalmusal sila, nagsalita si Elena. Ana, anak, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Wala pong anuman, ma. Dapat lang po yun. Sagot ni Ana, habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang project ni na Ana at David ay unti-unting bumalik sa dati. Sa tulong ng abogado at sa paglalahad ng katotohanan, nakuha nila ulit ang tiwala ng kanilang mga partners at investors. Ang kanilang company ay naging matagumpay na nagpapatunay na ang katapatan ay laging nanaig. Mas naging malapit sina Ana at David. Nakita ni Ana ang tunay na kulay ni David. Isang lalaking tapat, mapagmahal, at laging nandyan para sa kanya sa pinakamahirap na sandali. Ang dating sakit na iniwan ni David ay naghilom na at napagtanto ni Ana na ang lahat ng tao ay nagkakamali at may karapatan silang magbago. Isang gabi, habang naglalakad sila ni David sa parke, sa ilalim ng nagniningning na buwan, huminto si David. Ana, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na akong naghihintay para sa tamang pagkakataon. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita at gusto kong maging parte ng bago mong buhay kasama si Aling Elena.
Lumuhod si David at inilabas ang isang maliit na kahon na may singsing. "Will you marry me, Ana?" Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagulat siya. Ngunit sa parehong oras, naramdaman niya ang isang init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang matagal nang nakalimutang damdamin. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang kasal, ang sakit, ang pagtataksil, bigla itong bumalik. Ang takot na masaktan ulit ay sumilay sa kanyang isip. Ngunit pagkatapos, tiningnan niya si David. Ang lalaking ito ay hindi si Marco. Ang lalaking ito ay hindi siya iniwan. Nag-aalangan si Ana. Napakaraming pinagdaanan. Nais niyang magtiwala, ngunit ang pilat sa kanyang puso ay malalim. "David, mahal kita," sabi ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig. "Pero kailangan ko ng oras. Napakaraming nangyari. Natatakot pa rin ako." Ngumiti si David, puno ng pag-unawa. Tumayo siya at niyakap si Ana. "Okay lang, Ana. Handa akong maghintay. Hanggang sa maging handa ka. Ang importante, magkasama tayo." Sa kanilang apartment si Elena ay masayang-masaya na. Nagsimula siyang sumali sa isang senior citizens club sa kanilang komunidad. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at ang kanyang mga araw ay puno ng tawanan at kwentuhan. Hindi na siya nag-iisa. Minsan, nakikita pa rin niya si Marco sa malayo. Ang dating asawa ni Ana ay nagtatrabaho na sa isang simpleng trabaho, malayo sa dating luho. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sa bawat sulyap, naramdaman ni Elena ang kaunting awa. Ngunit alam niyang ito ang kapalit ng kanyang mga ginawa. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, sina Ana at Elena ay nasa proseso ng paggaling. Ang kanilang buhay ay puno ng pag-asa. Si David ay naging matibay na kasama. Ngunit ang huling tanong ay nananatili. Handa na ba si Ana na buksan muli ang kanyang puso sa pag-ibig at ganap na magtiwala? Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ni Ana ay dahan-dahang naghilom. Sa tulong ni David at sa patuloy na suporta ng kanyang ina, natutunan niyang harapin ang mga takot niya. Natutunan niyang magtiwala muli, hindi lang kay David, kundi sa sarili rin niya. Ang company ni Ana at David ay lumago at naging matagumpay. Patuloy silang nagtutulungan, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. Ngayon, si Ana ay hindi na lang isang matagumpay na project manager. Siya ay isang advocate para sa mga biktima ng abuse at fraud, gamit ang kanyang kwento upang magbigay ng lakas sa iba. Si Elena ay namumuhay ng maligaya. Ang kanyang mga araw ay puno ng aktibidad kasama ang kanyang mga kaibigan sa Senior Citizens Club. Madalas, nakikita siyang tumatawa at nagkukwento. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Ang dating anino ng takot ay ganap nang nawala. Isang hapon, habang naghahanda sila ng hapunan kasama si David, tinawag siya ni Elena sa kusina. "Anak, David, may sasabihin ako," sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Tumatanda na ako, pero ngayon lang ako naging ganito kasaya dahil sa inyong dalawa." Niyakap ni Ana ang kanyang ina. "Salamat, Ma." Tiningnan ni Ana si David. Ang lalaking ito ay hindi sumuko sa kanya. Hinintay niya siyang maghilom. Minahal niya siya ng buong puso. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila ni David sa dalampasigan kung saan sila madalas magpunta, huminto si Ana. Tiningnan niya ang paglubog ng araw. Ang ginintuang kulay nito ay nagpinta sa kalangitan. "David!" sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. "Naalala mo ba ang tanong mo sa akin ilang buwan na ang nakakaraan?" Tumingin si David kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Oo." Ngumiti si Ana. "Ang sagot ko ay,
Oo, David. Gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong bumuo ng bagong pamilya kasama ka at kasama si Mama. Isang malaking nangiti ang sumilay sa labi ni David. Niyakap niya si Ana ng mahigpit at sa sandaling iyon, naramdaman ni Ana ang ganap na kapayapaan. Ang nakaraang sakit, ang pagdududa, ang takot. Lahat ng iyon ay naglaho. Pinalitan ito ng pagmamahal, pagtitiwala, at isang matibay na pag-asa sa hinaharap. Ilang buwan matapos iyon, isang simpleng kasalan ang naganap. Hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal at kaligayahan. Si Elena ay nakaupo sa harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng tuwa habang pinapanood ang kanyang anak na naglakad patungo sa altar, kasama si David. Hindi nagtagal, isang maliit na bahay ang itinayo ni na Ana at David, kung saan nakatira rin si Elena. Ang bahay ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at respeto. Isang hapon, habang si Ana at Elena ay nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naghawakan sila ng kamay. Ma, masaya ka na ba? Tanong ni Ana. Ngumiti si Elena. Sobrang saya, anak. Napakasaya. Ikaw, anak. Niyakap ni Ana ang kanyang ina ng mahigpit. Masaya na rin po ako, ma. Dahil meron ako sa'yo at meron ako kay David. At natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay may kaakibat na sakit. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya. Ang araw ay tuluyang lumubog at ang kalangitan ay napuno ng kulay kahel at lila. Ito ay isang paalala na sa bawat paglubog ng araw may bagong pagsikat na nagdadala ng bagong pag-asa at bagong simula. Ang kwento ni Ana ay hindi lang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghahanap ng lakas sa loob, pagpapanatili ng dignidad, at pagtatanggol sa pinakamahalaga, ang pamilya at ang kanilang dangal. Ito ang pagtatapos ng kanyang pagsubok at ang simula ng kanyang walang hanggang kaligayahan.